hapon, sports din nila Kenshin o kung tawagin dito sa Japan ay Undukai. Pagkatapos ng Undukai ay nagpunta po kami sa hospital dahil gagawan ako ng corset. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. 7:30 ng umaga, ginising ko na si Kenshin para makapag-asikaso na kami. Dahil merong event ngayon sa school nila, kaya sobrang excited na ako mapanood siya. Baba namin, agad na ako nag-asikaso. Dahil medyo matatagalan tayo sa school, kaya magkakape muna tayo. Si Kenshin naman, ang almusal niya ay yogurt at saka pizza. Si hapon nga po pala, late po siya makakapunta mamaya sa sports day kasi nga po meron siyang pasok sa trabaho. Kaming dalawa lang po ng anak ko ang pupunta, tapos mamaya ay susunod po yung mga binan kong hapon. Ito nga po, pagkatapos namin mag-asikaso, 8:20 ng umaga ay naglakad na kami. Hindi nga pala kami nagbike ng anak ko at naglakad kami papunta ng school. Kasi mamaya ay sabay po kami uuwi nila uncle yung hapon. Katapos ng ilang minuto paglalakad ay nakarating na po kami dito sa school. Pagpunta namin dito sa school ay sunod-sunod na pong dumarating yung mga magulang. Dala nga rin pala tayo ng banig mga auntie para meron po tayong uupuan. Bawat pamilya ay meron kanya-kanyang dalang uupuan. Minuto lang po ay dumating na po si father-in-law. Bali nakabike nga lang po siya mga auntie. Mamaya at maya lang ay uwi na din po si father-in-law. Babalik na lang ulit siya kasama na po si uncle yung hapon. Alas 9 pasado ng umaga ay nagsimula na po yung program. Ito po yung unang ginawa ng mga bata, nagkadang-kadang. Si Kenshin po dahil hindi pa marunong kaya tinutulungan po siya ni teacher. Late na po kasi nakapag-practice tong anak ko mga auntie. Sunod naman sa program ay morning exercise. Dito sa school, bago pumasok po yung mga bata sa room, ay meron silang exercise araw-araw. Pangalawang tugtog naman ay nasa gitna na po si Kenshin. Pagkatapos ng exercise, ay pabilisan na silang tumakbo. Papanood na po natin si Kenshin mga auntie kung gaano siya kabilis tumakbo. Nay, nagkapoy mo't nagtaray ni Kenshin. Pang-apat si Kenshin, nakaka-proud kasi ginawa niya yung best niya. Tayong mga magulang, kapag nakikita natin masaya yung mga anak natin, sobrang saya din yung nararamdaman natin. Lalo na kapag nakikita natin silang nag-e-enjoy. Parang gusto ko ulit bumalik sa pagkabata mga auntie. Pasado alas 10 naman, buti na lang nakahabol tong si uncle yung hapon. Kasama din yung dumating yung mga binan kong hapon. Ito na nga po yung pinakahihintay ko, tayo naman yung maglalaro. Aba nakabreak time yung mga bata, kami mga magulang naman yung maglalaro. Maglaro lang to dahil pabilisan lang po magpagulong ng bola. Tuwa kaming lahat kasi kami yung nanalo. Yung kabilang team po na kalaban namin ay kulay red po yung bola nila. Dahil umuulan na kanina, tong alas 11, ay natapos na po yung laro. Fast forward, pag-uwi po namin ng bahay, hindi na po kami kumain sa labas at dito na po kami sa bahay nagluto. Pagkatapos magluto ng binan kong babae ng hiya si Chuka, kumain na po si hapon at saka si father-in-law. At pagkatapos ng ilang minuto, ay tapos na ako magluto ng udon. Ito po yung pagkain namin ni Ukasan at saka ni Kenshin. Minasang itadakimasu. Doon nga po pala sa school ng anak ko na po yung last sports day niya o Undukai. Next year po kasi ay elementary na siya. Sobrang bilis ng panahon, hindi natin namamalay na lumalaki na pala sila. Susunod, hindi na ako ang kalaro ng anak ko kasi meron na siyang sariling kaibigan. Tapos habang lumalaki si Kenshin, nagiging madaldal na rin. Fast forward na po tayo mga auntie, alauna po pasado. Ay nagbiyahe po kami ni uncle yung hapon para pumunta sa hospital. Ngayong araw po kasi ay gagawan po ako ng sarili kong corset. Kukunin po nila mismo yung tamang sukat ng balakang o bewang ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na po kami dito sa hospital. Bale next week na pa pala yung operation ko para maging successful. Ito nga palang corset na gagawin nila. 3 weeks ko pong isusuot pagkatapos ng operation ko. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto ay tinawag na yung pangalan ko. Para makuha po yung tamang sukat ay tatayo po ako dito ng mga 10 minutes.
strict body ako na nakahawak sa pintuan. Bale, nakatayo nga lang po pala ako dito mga auntie at hindi ko po nakikita yung ginagawa sa akin. Yung corset na gagawin po nila sa akin ay meron pong 3 klaseng kulay. Pinapili po ako sa 3 kulay kung ano yung gusto ko. Kulay beige, black at saka puti. Ang pinili ko ay beige pero ang sabi ni Hapon ay kulay puti na lang daw. So ito na nga po, pagkatapos ng 10 minutes ay tinanggal na din. Kukunin nila yan para makuha po yung tamang sukat. Kapag nagawa na ay makuha namin yan next week bago ako operahan. Pagkatapos ay explain nila sa amin kung magkano po yung babayaran doon sa corset. Gulat po ako mga auntie, nagkakahalaga lang naman ng 3 lapan. Pero okay lang kasi ang alam ko po meron pong 70% discount po sa insurance ng asawa ko. Sabi ni Hapon, after 2 months ay maibabalik daw po yung pera na binayad namin. Next week kaya update ko po kayo kapag natanggap na namin yung corset. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam.